There are a lot of foul baiters on that team, so we gotta show our hands. I hope it's the real playoffs. Mga idolo, nakita sa practice na 10 out of 10 agad sa tres. Ganto kahanda si Luke Kennard bago ang Game 2 laban sa Houston Rockets. Mukhang magbubuhat na naman si Luka Kennard. At habang tahimik na nagpapakita ng deadly shooting si Kennard sa practice ng Los Angeles Lakers, may isang player naman na mas maingay kaysa sa laro, si Dillon Brooks. At hindi lang basta trash talk, pati ang kababayan niya na si Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder ay tila pinatamaan niya. Ngayon ang malaking tanong mga idolo, makakabawi ba ang Phoenix Suns? O lalo lang silang mapapahiya sa Game 2 dahil ginalit nila ang Oklahoma City Thunder? Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa mga huling practice session bago ang Game 2, napansin ng ilang reporters ang isang bagay. Sobrang init ng shooting ni Luka Kennard. Joke lang, si Luke Kennard. Sunod-sunod na tres, catch and shoot, swish! Sa isang drill, umabot pa sa 10 out of 10 3-pointers ang kanyang ipinasok. Isang malinaw na senyales na handang-handa siya para sa susunod na laban. At kapag si Kennard ang pinag-uusapan, alam ng lahat kung gaano siya ka-dangerous kapag nakuha niya ang rhythm. Isang maliit na space lang, sapat na para magbitaw siya ng tres na kayang magbago ng momentum ng laro. Pero habang tahimik na naghahanda si Kennard, kabaligtaran naman ang nangyayari sa kabilang kampo. Sa isang interview ng Prime Gas, diretsahang nagbigay ng komentaryo si Dillon Brooks tungkol sa Oklahoma City Thunder. Ang sabi niya, "There are a lot of foul baiters on that team. We gonna show our hands. I hope it's the real playoffs." Simple lang pakinggan pero alam ng mga fans kung sino ang tinutukoy niya. Maraming naniniwala na patama ito kay Shai Gilgeous-Alexander. Isa sa pinakamagaling sa NBA pagdating sa pagkuha ng fouls habang nagdadrive sa basket. At kapag ganitong klase ng trash talk ang lumabas bago ang Game 2, lalong umiinit ang rivalry sa pagitan ng dalawang kupunan. Dahil sa playoffs, walang kababayan-kababayan. Lahat ng salta may kapalit na aksyon sa loob ng court. Mga idolo, para sa Rockets, malinaw ang kailangan nilang gawin sa Game 2. Una, kailangan nilang pigilan ng shooters ng Lakers, lalo na si Luke Kennard. Kapag nakahanap ng rhythm ang isang shooter na tulad niya, mahirap na itong patayin. Pangalawa, kailangan nilang panindigan ang kanilang depensa laban sa playmaker ng kalaban. Pero kung may isang bagay na sigurado sa playoffs, kapag masyado kang maingay bago ang laro, doble ang pressure na patunayan ito sa court. There are a lot of foul baiters on that team, so we gotta show our hands. I hope it's the real playoffs. At kung sakaling uminit ulit ang kamay ni Kennard, maaaring maging napakahabang gabi iyon para sa Rockets. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko mga idolo, sa tingin niyo ba makakabawi ang Houston sa Game 2? O magiging mas mainit pa ang shooting ni Luke Kennard? At matapos ang mga sinabi ni Dillon Brooks, makakabawi kaya ang Phoenix Suns sa Game 2? I-comment niyo sa baba ang inyong prediction sa Game 2. At kung mahilig kayo sa NBA game, basketball stories at may init na playoff updates, mag-like na kayo at subscribe at pindutin ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.